Magandang araw po, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Panginoon Diyos, samahan mo kami sa aming pagbubulay sa oras pong ito. Ang iyong salita ayon po sa nakasulat sa Biblia. Ito po ang aming kahilingan sa ngalan ni Jesus. Amen. Nasa programa po kayong ang pagbubunyag. Meron din pong samahan na grupo, pagbubunyag din ng kanilang title. Pero ito naman pong sa akin, ang pagbubunyag ayon sa Biblia. Kung ano po yung laman ng Biblia, yan po lamang ang aking ibubunyag. Hindi po ako namimilipit ng talata. Hindi po. Kung ano po yung nakalagay, yun na po yun nakalagay. Kasi, habang pinipilipit mo ang aral ng Diyos sa Biblia, lalo kang magkakamali. Lalo kang mamamali. Ano po? Kasi, umaanap ka pa ng ibang talata para kontrahin ang isang talata. Lahat naman ng kasulatan po ng mga lingkod ng Diyos, pagkakapareho lang. Tapos, yung sulat ni ganito, pipilipitin mo, gagamit ka sulat ni ganito. Isipin mo, babasa ka ng Biblia, sinulat ng lingkod ng Diyos, babasa ka rin ng lingkod ng Diyos na sulat, para ipilipitin yung isa. Wala pong ganyanan. Natatawa po ako eh. Walang ganyanan. Ano po? Ingat po kayo. Baka pilipitin kayo ng Diyos. Ano po? Bakit po sinabi yan? Abay, isipin mo, lingkod ng Diyos. Hindi mo kursunado yung sulat. Kukuha ka ng ibang lingkod ng Diyos para pilipitin yung... Ang Diyos ang nagtuturo. Pagkatapos paglalabanin mo yung dalawa. Sulat ni Apostol ganito, sulat ni Apostol na ganyan. Sino nagturo sa kanila? Di ang Diyos. Di para mo na rin, ay ewan ko ba? Mag-isip po kayo. Mag-isip kayo kung anong ibig ko sabihin. Ano po? Dito po sa Hebreo. Ito pong gamit kong Biblia. Ito po. Salita ng Diyos Biblia. Ito po. Ito. Kung ano po yung nakasulat, yan na po. Hindi na pwedeng magic-magicin pa yan. Ukos-pikos, ika nga po. Sabi po rito, Hebreo 1:8. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ito po binabasa ko po. Hebreo 1:8. Ano po nakalagay? Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang nagsasalita po ang Diyos. Ang binabanggit niya po tungkol sa kanyang anak na si Jesus. Anong sabi niya po? Ang kaharian mo, O Diyos, magpakailanman, at ang paghahari mo'y makatwiran. Ayan. Anong sabi ng Diyos patungkol sa kanyang anak? Ang kaharian mo, O Diyos. Yung Diyos Ama ang nagsasalita. Ang kanyang tinutukoy naman dito ay walang iba, kundi yung kanyang anak na si Jesus. Ulitin natin.
Hebreo 1:8. Ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Sino po ang anak ng Diyos ayon sa Biblia? 1:3:16. Si Jesus. Tignan po natin ano. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino man sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaisa-isang anak. Sino po yun? Ang Panginoong Jesucristo. Yan po yung anak. Ang kasama ng Diyos, mula't mula pa. 1:1:1:2. Bago pa man likahin ang lahat ng naroon, sandali po 1:1:1. Bago pa man likahin ang lahat, naroon na ang sandali po. Kailan maliwanag no? Baka magkamali ako no? Ito po yun. Ito, bago pa man likahin ang lahat, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Ayan. At ang salita ay Diyos. Dos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Kita niyo po? Yung salita, magkasama sila ng Diyos. Mula sa simula. Wala pa pong creation ha. Magkasama na. Sino po yon? Salita. Ang sabi po sa 14, nagkatawan tao ang salita at namuhay na kasama natin. Ano po? Sino po yon? Nagkatawang tao. Ibig sabihin, hindi po tao. Wala siyang kagaya natin na katawan. Meron po tayong katawan, laman at dugo. Yung salita, anong sabi po sa 14? Nagkatawang tao ang salita. Hindi po tao yon, nagkatawang tao. Ibig sabihin, wala siyang katawan gaya ng tao. At namuhay. Nakasama natin. Siyempre, nung nagkatawang tao na po yung salita, wala pong iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Yun po yung salita na tinawag na ang salita ay Diyos. Maliwanag po, wala tayong binabago. Ito, gumagamit na nga akong magnifying glass para hindi ako magkamali ng basa. Ano po? Yung salita ay Diyos. Period. Ulitin ko po 1:1. Bago pa man likahin ang lahat, naroon na tinatawag na salita. Period. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Magkasama po. Dalawa. Yung salita at ang Diyos magkasama. Yung salita ay Diyos. Ibig sabihin, nagkatawang tao po yung salita. Sino yon? Si Jesus. Maliwanag. Ang Diyos Ama, bago ang paglikha, ay kasama na ang kanyang anak. Verse 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ayan po. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Magkasama na po sila sa creation Wala pa tayo.
Wala pa lahat ng nakikita ng mata natin. Nasa creation pa lang po, magkasama na po silang dalawa. Oh. Tao ba yan? Hindi. Nagkatawang tao. Iba po yung tao sa nagkatawang tao. Kung tao ka na, magkakatawang tao ka pa. O kaibigan, mag-isip ka nga ng dahan-dahan. Kung tao ka na, magkakatawang tao ka pa. Yan. So, sino po yung sinasabi sa Hebreo 1:8? Balikan po natin, ano? Wala po tayong binabago. Wala tayong dinadagdag. Hindi tayo magikero. Hebreo 1:8. Ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Tungkol sa kanyang anak. Sino po yung anak? Yung nagkatawan tao? Sino yon? Ang Panginoong Yesukristo. Nagkatawan tao. Anong tawag ng Diyos sa kanyang anak? Ang kaharian mo, o Diyos, ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatwiran. Tinawag mismo ng Diyos ang kanyang anak na o Diyos. Kapag ang Diyos ang tumawag sa kanyang anak na Diyos, kukontrahin mo pa ba yon? Kapag ginontra mo ang salita ng Diyos, lalabas, mas magaling ka pa sa Diyos. Ganyan po nangyari kay Satanas sa Isaias 14. Kagustuhan niya pong sumampa ng mas mataas pa sa Diyos. Nagmataas po siya. Kaya siya nilaglag. Tapos sinabi na ng Diyos ang kanyang anak, nagre-reklamo pa kayo. Sinasabi niyo, ay mali yan. Aba, lumalabas ngayon, ang Diyos pala ay nagkakamali. O hindi na Diyos yan. Ang tawang mali, ang nagkakamali. Pero ang Diyos kailanman hindi nagkamali. Pero sasabihin nyo, ay mali yan. Sipin mo, sinabi ng Diyos, mali pala. Sino nagsabi? Di yung mga kumukontra sa pagiging Diyos ni Jesus. Kunwari, ginagamit yung pangalan ng Diyos, padasal-dasal pa, nakatayo. Nakabihis ng maganda. Tapos ginagamit pa pangalan ng Panginoong Yesus sa kanilang simbahan. Pero hindi naman sila naniniwala sa Diyos at saka kay Yesus. Anong tawag dyan? Balat kayo na pagkunwari. Mag-ingat kayo, kaibigan. Baka nabibilang kayo sa mga reliyon na mapagkunwaring kagaya nila. Isa sa kanilang tinuturo, hindi Diyos si Jesus kailanman. Kita niyo po. Tinuldukan na nila, kailanman. Basahin po nga natin yung sa Hebreo, Hindi po itong 1:8. Itong 13:8. Si Jesucristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganun din siya ngayon at magpakailanman. Kita nyo po. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Wala pa tayo kung ano si Jesus. Di nagbabago. Kasama niya ng Diyos kalangit. Ay, ano ba yan? Kayong mga
nagmamarunong. Gumagamit po sila ng iba't ibang salin ng Biblia sa harap ng telebisyon. Nagtatanungan po yung dalawa. Magtatanong si Juan, sasagot naman si Juan. Pero yung kanila pong tanungan na yon, nakagawa na po yun. Nakagawa na. May tanong na, may sagot. Nandun na po yun. Binabasa na lang nila. Kaya, mapapasin nyo, kumukuha sila ng ibang Biblia. Kasi nakalagay doon sa sagot kung anong Bibliang gagamitin mo at anong talata. So, ibig sabihin, selective sila. Itong salita na Hebreo 1:8, maging sa ang Biblia, King James Version. Meron po akong ang Biblia, no? Kukunin ko lang po, ano? Tingnan natin. Pasensya na po, ano? Ito. Hebreo 1:8. Ngunit sinabi niya sa anak, ang trono mo, O Diyos, magpakailanman. Ang siyetro ng katwiran ay siyetro ng iyong kaharian. Oh. Yung trono, ayon po sa mga tumutuligsa sa talatang Hebreo 1:8. Yung trono, yun po ay Diyos sa kanila. Yung nakahupo sa trono, sino yung nakahupo? Yung anak ng Diyos, si Jesus. Basahin ko pong muli. Sa Tagalog, ayon na sa pagkaliwat ng wikang Tagalog. Ngunit sinabi niya sa anak, anak pa rin po pinatutukuyan, ano? Ang trono mo, O Diyos, ay magpakailanman. Ang siyetro ng katwiran ay ang siyetro ng iyong kaharian. Yung trono daw po ay Diyos. Yung nakaupo, yung anak, hindi Diyos. O kita niyo po? Kanino ka maniniwala, kaibigan? Yung trono, Diyos. Yung umuupo sa trono, hindi Diyos. Si Jesus po yung nakaupo. Ito po, halimbawa, silya. Silya. Ako po yung nakaupo. Kita niyo po, in-illustrate ko po yan. Yung trono na kinaluluupuhan ng anak, ang tawag nila doon, Diyos. Nasa babasahin po nila yan sa kanilang mga magazine. Pero yung nakahupo, hindi Diyos. Tapos sa lakas ng loob pa nila, magtatanong sila sa mga iba. Pero wag lang doon sa mga may alam sa Biblia. Anong sinasabi nila? Dalawahan Diyos nyo. Ang tinutukoy po nila, ang Diyos Ama at saka si Jesus. Sila naman, dalawang Diyos nila. Ang Diyos Ama at yung luklukan. Kasi yung doktrina nila, hindi Diyos kailanman si Jesus. Meron pa silang aral na tao si Jesus, nagsimula kay Maria, tao. Umakyat sa langit,
tao. Babalik sa lupa, tao. Talagang tinuldukan na po nila na si Jesus daw ay tao. Alam niyo po, may nakasulat talaga sa Biblia, si Jesus ay tao. Si Jesus, sinabi niya, ako'y tao. Maniwala ka, si Jesus yun eh. Sabi ni Pablo, si Jesus, tagapamagitan na tao. Maniwala ka, si Pablo yun, apostol yun. Pag sinabi ng Diyos, ang aking anak ay Diyos, maniwala ka. Sinabi ng Diyos yan eh. Pero hindi po nila matanggap yan. Alam niyo po, kapag nasusukol na sila sa katwiran, at sinasabi nila, ay maling salin ang ginagamit mo eh. Ay mali yan. Hindi ganyan. Pag wala na silang malusutan. Pero hanggat mahari po, bago sila lulusot, pipilipitin nila na pipilipitin ng bawat talata ng Biblia. Salita ni ganito, kukuha silang salita ni ganyan, para lang paglabanin ang salita nila. Alam nyo, nakakahawa ang mga taong ito. Patuloy silang nabubulag sa katotohanan. 2 Korinto 4:4. Binulag ni Satanas ang kanilang mga hisip. Kaya hindi nagliliwanag ang liwanag niya. Basahin ko po. Yan ang totoo. Biktima sila. Sabi ko nga po sa inyo, nagbabasa din sila ng Biblia sa harap ng monitor. Ang tao! Ganun po ang dialogue nila. Pagtao na, dihin na dihin. Ito, 2 Korinto 4:4. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. Sino daw po nagahari sa mundong ito? Si Satanas. Anong trabaho ni Satanas? Binulag ang kanilang mga isip. Tuloy ko po. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Makita niyo po. Para hindi nila maintindihan. Kaya wala po silang unawa. Ano po? Wala talaga. Binulag sila ni Satanas na nag-ahari sa mundong ito. Isipin niyo, pinagyayabang pa nila, ganito na kami kalaki. Bumibili pa kami ng mga simbahan, ng mga Katoliko, ng mga Protestante. Pinagmamalaki nila, pinagyayabang. Tapos sinasabi ng mga kanilang taga, naiinggit kayo, ano? Nakakainggit daw po pala yung gano'n. Wala nga sila sa tamang aral eh. Kasi binulag sila ni Satanas na nag-ahari sa mundong ito. Ulitin po natin. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan binulag ni Satanas na nag-ahari sa mundong ito. Ibig sabihin, pinag-aharian sila ni Satanas. Dito, sa mundong ito. Siyempre, ayaw naman ni Satanas na yung mga tao makilala yung tamang aral. Kaya gumagamit siya ng mga iba't ibang sekta ng reliyon. At isa sila sa mga nagamit ni Satanas. Wala tayong magagawa. Ganun po talaga eh.
Yung isip nila nabulag. Ayaw nilang gamitin eh. Alam niyo po ba yung payong? Kapag may dala kang payong, hindi mo naman ginagamit, dala mo lang. Walang pakinabang. Pag binuksan mo ang payong, may pakinabang ka. Pag mainit, pag umuulan, kapag may aso, pag may loko-loko, pwede mong pamalo. Pero yung utak mo, kung hindi mo bubuksan sa katotohanan, para kang nagdala ng payong, umuulan, mainit, may aso, ayaw mo lang gamitin. Stagnant. Oh. Nakukuha niyo po. Alin daw ang binubulag ni Satanas? Isip. Isipin nyo, pati yung sinabi ng Diyos, kinukontra nila. Hindi raw tama yan. Sino ang tama? Naalala ko nung may programa si Chris sa TV. May tama ka! Alam niyo po, malaki ang tama nila. Para po silang umupo sa silya elektrika, nakulta ang utak sa voltahe ng kuryente. Sipin nyo. Hindi raw Diyos eh. Wala pa nga lahat, magkasama na sila ng Diyos eh. At ang salita ay Diyos. Mahirap ba po bang tanggapin yan? Hallelujah. Kapag sinabi ng Diyos, ganito ka, ganyan ka. Diyos yan eh. Ang dami mong kakalabanin, ang Diyos pa pinipili mong kalabanin, kaibigan. Kaya mo ba ang Diyos? Yung buhay mo, galing sa Diyos yan. Gawa 17, 24, 25. Yung buhay mo, yung lakas mo, yung hininga mo, galing sa Diyos. Pero hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. Kasi nga po, narihati na sila sa kanilang doktrina. Yung po kasing founder nila, gumawa ng doktrina. Tanong niya, sagot niya. Pinagyayabang nila, yun daw babasahin nila, yung laman ng babasahin nila. Lahat daw yun nango sa Biblia. Pero pag ginagamit mo yung babasahin nila, laban sa kanila. Ayaw po nila magbasa ng Biblia. Ang binabasa po nila yung magazine sa harap ng tao. Siyempre, yung magazine na yon, sinong nagkonsepto doon? Sila rin po. Sila rin ang nagtanong, sila rin ang sumagot. Pagkatapos sinasabi nila kung ano daw yung nakasulat sa Biblia, yun ang sinasampalatayanan nila. Lahat na nakasulat tungkol kay Jesus, pag hindi nila gusto, isa lang ang sagot nila. Maling salin yan. Pero pag sila gumagamit ng iba't ibang salin ng Biblia, tama yun. Tama sila. Halimbawa po, yung translation ng George Lamsa translation.
Yung 2028, gusto po nila yun. Gusto nila yun. Love na love nila yun. Talatang sinulat ni George Lamsa. Gawa 28. Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Pero yung Roma 9:5 na sinulat ni George Lamsa, hindi po nila paborito yun. Si Jesus ay Diyos. Sa pagkalikat na sa wikang Tagalog. Hindi po nila binabasa yun. Bakit? Hindi nga Diyos si Jesus sa kanila eh. So, pinaniwalaan ni George Lamsa, pinaniwalaan nila. Basta gawa 2028. Tapos kukuha pa rin sila ng paliwanag kay George Lamsa tungkol sa 2028 na binili ng dugo. Makita nyo po? Inadapt po nila yung gusto ni George Lamsa. Ala kasi sariling doktrina eh. Ala po silang alam. Kundi mahilig manghiram. Yung 111 lang, nanghiram din sila doon eh. Kay Juan Trinidad na Katoliko. Yung banal na halik naman, ang iniram nila, yung sulat ng mga protestante. Beso-beso. Ang paliwanag nila. Manghiram. Hindi pala sila nanghiram. Kasi yung mga sumulat ng ganon, si Juan Trinidad, protestante, si George Lamsa, patay na pala. Nangopya. Cheating. Sa eskwela, pag cheating ka, bagsak ka. Pag nangopya ka, ganon din po rito sa Diyos. Pag nangopya ka, bagsak ka, kaibigan. Tandaan nyo po yan, kaibigan. Isa lang ang aking masasabi. Magbasa po kayo ng Biblia. Huwag lang po kayong manatiling tagapakinig. Kundi magbasa kayo ng Biblia. Mas maganda po yung nagbabasa kayo. Kasi yung binabasa nila, para nakikita ninyo. Para wag po kayong maloko. Ito pong ginagamit ko ngayon, salita ng Diyos, Biblia. Ano po? Purihin ang Panginoon. Sana po meron kayong natutunan, kaibigan. I-share mo naman sa iba, sa iyong kaibigan, ng aking munting video. Malay mo. Pag nasharean mo yung ganong mga reliyon, na si Jesus hindi Diyos kundi tao, malay mo magliwanag ang salita ng Diyos sa kanilang natutulog na isipan o nagdirimlan ng kanilang mga isipan. Ano po? Hanggang dito na lamang po ang ating munting video, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Amen? Amen.